puro lalaki. Saan sila ngayon? 19 at saka 10. Andun sa Bukidnon. Saan po Sa, kayo ngayon? dito ako sa Maynila, sa Ay, Muñoz. sa Pilipinas pala. Magandang Hmm. gabi. Ah, may anak din ako, bali tatlo. Isang babae, dalawang lalaki. Ganun ba? Dalaga na rin yung anak ko. At yung isa naman ay binatilyo na rin. Okay. Ano pa ba? Ah, Hindi makapagsalita si Sir. nakalimutan Ay, ko na yun. Sabihin ko, nahiya ko siya, Mr. DJ. Mr. DJ Gel. first time pa lang kasi. Pareho po tayo first time. Ilang taon ka na? 42. 42. Tanda na po ako. Mas matanda pala ako sa'yo. 47 ako. 47. Still young. Edad lang naman ang tumataas. Ganun ba? Ah, Salita po kayo kasi ako po ang makikinig. ah, Salita po kayo, po kayong mahiya. sa kailan ang bakasyon nyo? Matagal pa po. Next year pa po. Bago pa lang po ako dito. Kapag magbakasyon kayo, saan ang stay nyo? Diretso po sa amin. Saan yon? Sa Bukidnon po. Taga Bukidnon po kasi ako eh. Saan ba po ako punta? Sa bahay ni Sir si Mami. Abaw. Malayo ang bukid. Malayo ang bukid. Oo nga, malayo ang bukid sa amin. Oo, malayo. Sa amin naman, malapit lang naman ang bukid. Ano po? Malapit lang ang bukid sa amin at saka magkaano lang yung dagat at saka bukid, magkalapit lang. Okay. Taga saan po ba kayo, Sir? Anong province mo? Ang province ko ay Negros Occidental? Oriental? Occidental. 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 Provision po na ako. Hindi po siya makapagsalita. Pinapawi sila ko sa Ilang taon ka na dyan sa abroad? Natulala po kayo sa akin. Ganyan naman siguro kapag yung natulala ka naman kapag nagandahan kasi. Ganda pala. Ano na po ako dito? 7 years. Mag-8 years na po ako sa May. Matagal na pala. Hanap buhay po. Kumpleto pa yung pamilya mo. Wala na po akong tatay. Nanay na lang. Bago lang namatay ang tatay ko. Parehas pala tayo. Ay. Ayan. Nung nakarang yung tatay ko na disgrasya. Oo, ganun ba? Condolence. Belated po. Ilan kayong magkakapatid? 4 po. 2 lalaki at saka 2 din kaming babae. Anong po? Ganun ba? Ano pa po? Huwag kayong mahiya. Lain po tayo, sabi ni DJ, Dito po ako sa kusina. Ikaw naman magtanong. Nakalimutan. Ano ba? Kapag Sige tuloy po. First time ko rin po. Kaya nahiya. Ah, Ano pong trabaho niyo? driver ako dito.
Oh, driver, sweet lover pala. Hindi naman. Depende. Kasi yun din ang sabi nila, ganun daw. Depende naman Okay. kung talagang sweet lover ka talaga. Pero kung hindi, siguro sa iba, pwede. So, hindi ka sweet lover, sir? Hindi siya. Oo. Po siya. Kasi totoo po, sweet lover daw siya. Kasi kung sweet lover ka, marami ka kasi babae. Ay, hindi. Yung sweet lover, yung minamahal mo, yung asawa mo. Kaya siguro hindi mo love yung asawa mo, iniwan ka, ganun. Ay, ano sir? Hindi, hindi naman hindi naman ako Nang iwan. ano, Ano? ang ano lang doon, nung nagloko lang siya. Ay. Bakit siya nagloko, sir? Ako. Bago nag-pandemic, nagloko siya. Oo. Bakit ho siya nagloko, sir? Kasi ang ano nun sa amin, di ba bagong nag-pandemic, nag-lockdown, yung mahirap ang trabaho, patigil-tigil. Ngayon, tuloy pa rin ang sustento ko sa kanya, kahit pandemic, lahat na ipon ko, naibigay ko sa kanya. Tapos nalaman ko na lang na may lalaki na pala nang liligaw sa kanya. Dahil mahilig siya sa inom, sa ano, party-party. Kaya kakilala ko rin yung lalaki nang nililigaw sa kanya. Ang sabi niya sa akin noon ay may gusto daw yung lalaki sa kanya. Ngayon, ang ginawa, umuwi ako sa probinsya. Yung hinuli ko ba, kasi nagduda na ako dito sa Maynila, hinuli ko siya, yun na, nalaman ko na doon sa bahay ng lalaki. Kinuha ko siya, tapos isinama ko uli dito sa Manila para lumayo sa lalaki. Bumalik naman siya uli doon sa lalaki. Tinakasan ako dito sa Manila. Totoo nga, hindi ka sweet lover. Oo. Kasi kung sweet ka sa asawa mo, Siguro, sir, hindi yun babalik sa ano niya, boyfriend niya, ayun, o doon sa lalaki. Kasi hindi naman hindi lahat ng driver lalaki. Maraming ang babae ngayon driver eh. So yung mga babae, sweet lover talaga yung mga yan, sa mga asawa nila. Kasi sir, kapag ako magtatrabaho, ako para sa pamilya. Hindi ako na magtatrabaho na ibibigay sa ibang tao. Ano talaga ako, support ako sa pamilya ko, mga anak ko. Pero ang ginagawa niya sa akin, yung ginawa niya naman sa akin, ano lang yung parang nagsawa na Paano ka pinagsawaan? Kasi malayo ka nga eh, malayo kayo sa isa't isa. Hindi, ano kasi yung pangalawa na. Yung ginawa niya sa una, pinatawad ko siya, tinanggap ko siya, dahil siyempre mahal na mahal ko siya. First time ko palang nag-asawa. Ngayon, nagkaroon din siya dito sa Manila lalaki, pinatawad ko siya. Nagkaroon siya ng anak, tinanggap ko. Transfer po ako kasi dito ako sa kusina. Pangit ng view ko. Ngayon mo lang naisip, ma'am? Nabibitin yung ano ni sir, yung pinto niya eh. Ngayon, yung anak niya sa ibang lalaki, tinanggap ko. Tinuring ko rin na tunay kong anak. Sabi niya, hindi na siya uulit. Kasi pinatawad ko siya. Sa nagsasama, 14 years. Pero ngayon lang ako kasi siyempre malayo kayo sir, dito kayo sa Manila eh. Hindi naman talaga kayo nagsasama. Siguro naganap na rin siya ng alam mo yon, may makakasama siya Ganyan talaga sir. Nagsasama kami dito sa Manila kapag sabihin niya sa akin na, Daddy, punta ka rito. Daddy. Bakasyon. Tapos uuwi rin ako doon. Tapos pag sabi ko sa kanya, kapag bumalik na ako dito sa Manila na pumunta ka rito, bakasyon ka rito, bakasyon naman siya. Para yung ganun-ganon lang siya sa Manila, ganon. Tapos ang gusto niya kasi yung mga anak namin walang nagbabantay doon, nag-aaral, mga bata pa.
kami yung dalawa nandito sa Manila. Sabi ko sa kanya, alagaan niya ang mga anak namin doon. Walang nagbabantay sa bahay, maliliit pa. Walang magulang. Yun. Naghanap ng ibang tatay. Presensya mo siguro hinanap niya. Bakit na naman di ka nag-decide na doon ka na lang magtrabaho, ganon? Hindi. Ako doon sa kanila, hindi ano yung hindi pa sapat sa pamilya. Maliit ang sahod. Saka mahirap ang buhay doon sa kanila. Tumira din ako sa kanila mga 8 years bago ako natuto doon magtrabaho ng ano talaga. Kaya ganun pala, sir. Oo. Dahil na dahil. Paano yung karanasan ko sa buhay? Kasi, sorry po. Steady lang at saglit lang. Hindi po kasi kayo nakikita, magalaw masyado. Cellphone mo mas okay pa kanina eh. Steady niya po yung cellphone, ganun ma'am. ba? Magalaw kasi. Example ko, okay lang po ba? Focus po kayo sa usapan ninyo, ma'am, no? Kasi Oo, sige. storytelling si sir kasi kailangan niyang malabasan. Oo nga, nag-story siya. Malabasan dito ng ano niya, ng sama ng loob. Ang ginagawa ko ngayon, focus lang ako sa trabaho. Oo. Parang wala akong iniisip. Yung iisipin ko na lang yung 3 kong anak. Oo. Kung paano ko sila bubuhayin. Yun, sa awa ng Diyos, nakaraos din. Napalaki ko sila. Saan po ba yung mga anak mo ngayon, sir? Saan yung mga anak mo? Yung anak ko, yung dalawa, nasa province, sa nanay ko. Yung babae ko naman na dalaga ay nandito sa Pampanga, Angeles, sa tita niya. Sandali ang po, sir. Sulula niya at saka tiyahin nila yung nagpalaki. Pasensya po kasi umakyat po ako sa kwarto ko. Kasi break time ko na po. Ganyan talaga, sir. Huwag kang mag-alala. Makahanap ka rin. Sana nga, yung panghabang buhay na, sabi ko nga, bala ko na lang ibibenta yung lupa sa probinsya para dito na lang sa Maynila, manirahan. Ganun ba? Para magsama Mabuti rin. para magkasama na kami kahit mahirap pero simpleng buhay. Oo nga. Malay mo, yung hinahangad natin ay matutupad. Wala naman imposible na hindi mo matutupad kapag may pangarap. Oo, basta tulong-tulong lang kayo. Walang problema. Buti nga, mabait ka, sir. Oo, wala, yung asawa ko, mula nung nagsama kami, kahit kurot, kahit away, hindi ako nakipag-away sa kanya, hindi siya, kapag ako naman kung naman ang ginawa niya, umaalis lang ako sa bahay, lumalayo ako sa kanya, tapos mamaya-maya babalik naman sa bahay. Kalmado na siya, yun, nilalambing ko na lang. Lahat naman, ganun ba? ibigay ko sa kanya. Siguro, mabuti pa siya, lahat binigay. may hinahanap siya siguro na hindi ko maibigay. Siguro. Hindi katulad sa akin, sir. Tingnan mo, pumunta sa ibang bansa para sa pamilya. Pero anong ginawa? Naghanap ng iba. Ganyan naman talaga ang ibigay natin kapag walang asawa. Oo. Tapos, Okay lang yun. Move on pag may time, sir. sabagay. Sabagay, ako nakapag-move on ako, mga 2 years ako nag-move on sa ano. Ganun ba? Buti yun. Mahirap kapag yung may problema ka. Oo nga, mahirap. Mas mahirap pag ang dito ka sa lugar ng saan kami. Dito pinakamahirap.
Sa bagay, kasi malayo, malayo ka sa pamilya mo. Oo. Wala kang pamilya, wala kang masasandalan, sarili mo lang. Kaya, kapit lang. Sabi nga nila, pray ka lang. Lakasan mo rin ang loob mo kahit nasa malayo ka. Isipin mo yung mga anak Oo nga. para hindi ka naman Seryoso niya. sa trabaho mo na may iniisip ka yung asawa mo na ganito, na ganyan. Mahirap ang ganun. Oo Pero, nga eh. nasubukan ko yun, nagpakamatay. Ah, buhay ka. Oo. Kaya nabuhay ka ulit? Nasubukan ko na yun, nagbigti ako. Uy, wag mong sayangin ang buhay mo, sir. Maraming Dahil- babae sa mundo. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, doon ko binuhos. Doon ko binuhos sa kanya. Oo, kaya nga mahirap magmahal ng labis, sir, no? Ay, Kasi talagang gustong magpakamatay. Kasi masakit talaga. Baka may ginawa ka rin, sir. Wala. wala naman akong ginawa. Kahit manood man ho ngayong ex mo, yung nakakilala sa inyo, malinis konsensya mo. Tumawa. Hindi, Baka merong ginawa. ay wala. Sa Ang Diyos lang Siyempre. nakakaalam. may ginawa ka, alam ng Panginoon Diyos talaga na kung May mayroon- ginawa. Ako naman, kung may pamilya ako, wala akong ginagawa kundi magtatrabaho lang ako, magtatrabaho. Ay, Maghanap. hindi lang trabaho na magtrabaho. Sir, pag may pamilya ka na, dapat may time ka rin sa kanila. Ganun. Hindi. Kapag may naman, lagi naman siya pupunta rito sa Manila. Kapag yun ang ko sa akin. Kasi ako naman ay magastos kapag uwi-uwian sa probinsya. Kasi malayo rin ang probinsya. Makauwi ka 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Pero ang ginagawa ko sa kanya para hindi siya malungkot ay tuwing 2 linggo, pinapapunta ko dito sa Manila. Tapos kalahating buwan sa rito sa akin. Bait ka pala, sir. Sa tagal ko pa naman dito sa Manila, mga 5 years ako dito sa Manila. Tapos doon siya sa probinsya, hindi naman nagloko. Yun lang na Baka kulang ka ng time, sir, sa kanya. Hindi. Kasi minuto-minuto tumatawag ako sa kanya eh. Hindi ka na nagtrabaho. Nagtatrabaho naman ako. Nagdadrive ako, tumatawag ako sa kanya. Kinakamusta ko kung anong kalagayan nila. Kung kumakain na sila o hindi. Ganon. Oras-oras, minuto-minuto tumatawag ako sa pamilya ko. Siyempre, kailangan natin na malaman kung ano nangyayari. Kala ko kanina minuto-minuto eh. Oras pala, no? Minuto. Yun naman talaga. Kasi hindi naman natin malaman na kung ano nangyayari doon sa kanila. Tapos tayo dito, trabaho lang tayo na wala tayong alam kung anong balita sa kanila. Kaya ang ginagawa ko, tumatawag ako sa kanila. Yun, maganda. Kung ang problema lang sa kanya. Kasi ang lahat, yung mga niya kasi, mga pamilya, ganun ang ginagawa. Wag mo na idama yung pamilya niya, sir. Mahirap na. Baka pag after mo... Kasi pag-usapan nyo tungkol sa inyo, no? May nasali na kasi Oo ba? nga. Mamaya, hindi ikaw balikan mga anak mo, Pareho tapos tayo sige. single. Tayo ng usapan natin. Di ba? bagay, pass na. Oo. Move on naman kaya kayo. Move on na po ba kayo? Tapos na. Naka-recover naman. Kaibigan mo pa din yung asawa mo, yung ex Ay, mo. okay. Ikaw po, ma'am. Kamusta po yung love life mo ngayon, ma'am? Love life. Hindi ko masasabing okay.
Kasi andito ako sa ibang bansa. Hindi mo Hindi ko alam masabing kung seryoso. ay ganon. Mm. Wala namang ano sir, wala pang ano kasi andito ako sa ibang bansa at saka hindi naman po ako palaging nakakalabas. So, Sino po yung tinutukoy mo hindi mo masabing ano? maraming nanglili daw. Oo. Ganun lang. Maraming naliligaw. Pero sa cellphone lang man yun sir. Oo. Diyan din Hindi sa mo Saudi. masasabing seryoso. Diyan sa Saudi. Sabagay, Oo. maraming lalaki na gumagawa ng ganon. Diyan sa Oo. Saudi. Pag masasabi mong seryoso sir, saka malalaman mo pag talagang magkasama kayo at saka nakikita na kayo ng personal. Okay naman po ako. Ganon din yung sitwasyon ko kay sir. Naghiwalay kami ng asawa ko pero maliit pa yung anak ko. Naghiwalay na kami. Pero friend na po kami ngayon. Kaya lang hindi pa po ako sa mga love life kasi mahirap. Andito po ako palagi sa ibang bansa. Umuwi lang po ako ng 2 buwan. Ganon. So ano hanap mo ngayon, ma'am, sa magiging tatay ng mga anak mo? Magiging boyfriend mo kumbaga? Yung malagi kayong magkasama? Nagkikita, ganon? Mabait. Responsable. At saka tanggap po ako. Ganon lang man naman ang gusto ng babae, di ba po? Ito na yun, siguro. Kasi lang yun lang ang hinahanap ko kasi naman at saka mapagmahal sa pamilya. Gagawin ang lahat para sa pamilya. Ganun lang. Siguro ako. Ako naman, ang gusto ko naman sa babae ay mabait din, tapos simple lang siya. Sa marunong alaga sa pamilya. Yun din sa akin. Ganon. Serious ang ano. Ganun ba? Ano pa ba? Ano pa pong pag-uusapan natin? Puro love life. Pwede naman, ganun ang usapan natin. Siyempre, darating naman ang panahon, malay mo, baka magkatuluyan. Kung okay lang. Oo nga no. Depende na yun sa pag-uusapan. Sa sitwasyon pala. Kung talagang seryoso ka, Iyay. Seryoso. Seryoso talaga. Oo nga. Depende rin yun sa diskarte, sir. Kailangan mong Ano? Kailangan mong yun. Pangalan nito. Nalimutan ko tuloy. Ewan ko. Anong hanap buhay doon sa inyo? Kasi kami sir, sa Bukidnon. Malapit kami sa Del Monte, yung sa Kasaging. Doon yun, sa amin yun. Yung wala na akong tatay, nanay na lang. Pero yung tatay ko, driver din noon. Pero ngayon, wala na siya. So, nanay ko na lang, may sakit. Nagtatrabaho siya sa gobyerno. Pero ngayon, hindi na kasi may sakit siya. Siya nag-aalaga ng 2 kong anak. Yung anak ko, 19 at saka 10 years old. Puro lalaki. Sa akin naman, yung babae ko ay 18 years old. Yung lalaki naman ay 14. Saka yung pangatlo ko ay 11. Marami. Ganun. 3 pala sa'yo. Pero Pag tayo, sir, marami tayong anak, marami tayong pakakainin. Okay lang yan. Ang importante ay masaya. Masaya. Ganun ba? At saka, sa amin naman, may lupa naman kami na tinataniman. So lang, ang namin doon ay mga tubo na. Mahilig Meron din sa amin. Kapag nandun ako sa probinsya ay mahilig ako mananim-nanim kahit ano. Magsasaka po pala kayo. Sa driver.
nasanayan ko na nung maliit pa ako, sinanay ako ng tatay ko na lagi sa bundok, magtatrabaho. Buti Kaya nga. kahit Buti pa anong ganun. kahit anong trabaho, Mabuhay. tinatrabaho ko. Kasi sabi ng tatay, kapag hindi kayo magtrabaho sa paglaki nyo, walang mangyayari sa inyo. Tamad. Oo nga. Magiging tamad tayo paglaki. Kaya yun ang ano ko na tuwing punta ng tatay ko sa lupa namin, sa bundok, doon ako magtanim ng tubo, magtanim ng mais, magtanim ano-ano. Makukuha ng maibibenta. Yun, gulay. Parang nakasanayan ko na ganun ang ano ko. Seryoso pala to si Sir. Talaga, siguro naman kapag ako makapunta naman sa inyo, mapupuno siguro ng tanim yung lupa nyo. Wala po kaming lupa. Ayun Hirap lang. po kami. Bahay lang po meron sa amin. Kano po? Pwede naman natin taniman yung gilid ng bahay nyo eh. Wala na rin po. Ano na rin dun lahat. Ano na, bahay talaga. Wala. Ano kasi kami, bukid dun siya, pero sa city po, hindi po siya talaga sa bukid. Ano po kami sa sentro. Pwede naman mag-ano sa ibang tao, katulad yan, magtanim-tanim sa lupa nila. Oo nga, sir. Merong Kasi- bukid sa amin, malayo. Kasi sa amin, katulad yan, yung lupa namin, mula nung wala na ang papa ko, pinapataniman sa ibang tao para maging maliit. Kaya sa amin ng Ganun ba? pag umuwi ako sa probinsya, ako na mag-asikaso sa mga tanim. Sige, na-connected na kayo sa isa't isa. Ipagpatuloy po ninyo off-cam pag-uusap ninyo. Wanted, sweetheart. Maraming salamat Wanted, na sweetheart. good luck sa pagtatanim. Thank you. Magtatanim po kami. Sweetheart. Sige po, thank you. Okay. Ikaw tataniman, ma'am. Oh, nano. Wanted,